Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Guys, welcome back to our vlog. Happy Tuesday. And magpapaypay ako. Thanks to mama. Good morning, good afternoon po sa inyo. And gusto ko lang mag-vlog this Tuesday kasi work at home na ako. And siguro I have separate vlog. Ikikwento ko sa inyo kung bakit this 3 months before December nag full-time work at home ako. And this Tuesday, medyo sad kasi si Sweetie ay nagpapacheck up ngayon. Ikikwento ko sa inyo mamaya kasi kinakausap pa siya ng doktor. And actually magla-lunch na. Nag-prepare na ako ng lunch ko and basa pa yung buhok ko. But by the way, marami pa akong appointment na gagawin kasi cut-off pa kami ng 3 o'clock because I'm Canada-based. Ikikwento ko rin sa'yo ang very lacking boss ko with Canada. And tatapusin ko muna itong mag-lunch ako and kumustahin ko yung asawa ko kung anong nangyari. Kasi usong-uso ngayon yung vertigo. Actually, I have that one and I'm so thankful and grateful for almost ilang na onward, hindi ako nabe-vertigo kasi talagang I must discipline for myself even though nagkakaedad na tayo. Kasi ang hirap mag-ingat sa panahong ito. Even though kahit ingat na ingat ka with your health, sa kinakain mo or sa lifestyle mo, sometimes you never expect talaga yung mga sakit. But even though kung kaya mo pa rin discipline for yourself para hindi mo maramdaman yung mga ganun pain. So, ako muna yung magla-lunch and then balikan ko kayo later. Tagal na po, Dok. Guys, I take my lunch, wing stock. I have pepper and parang lemon yan, rice, and this one. So that's it guys for lunch. So ayaw mag-lunch ni Sweetie katatapos lang ng kanyang check-up. Then kukunin namin yung kanyang gamot at may vertigo nga siya. So later kapag nakainom na siya ng gamot, for sure okay na siya. Antok na antok ako kasi nga sobrang nag-worry ako kagabi kasi nahihilo nga siya. So alam kong vertigo yun kasi meron ako. Kaya parang inaantok ako. But, ay, yun lang. So kain muna ako bago ulit tayo gumawa at bumalik sa mga gawain natin. At, ayun si Sweetie, pakita ko sa inyo. Sweetie, are you okay? Dami kong kain. Antok talaga ako. So, I will put this one. Parang gusto ko manood ng yung mga Star Cinema tiyanak-tiyanak. Wala lang, nag-enjoy lang ako. Rock. Ha? Okay. Guys, back to work muna ako until 3:30 or mga 4 or 3:30 kasi baka pumunta kami ng Walgreens to pick up yung gamot ni Sweetie. And positive nga, meron siyang vertigo, but you know, they have plenty of things para nakukuha yung vertigo. Siguro discuss ko later, tapusin ko lang kasi meron lang akong mabilisang Zoom meeting for 30 minutes. And after that, tapusin ko lang yung sa aming coding. Then balikan ko kayo pagkatapos ng work at home ko. Then tatawag kami sa Pinas to check yung aming anak kasi hindi ko alam kung back to school na sila or online school pa sila and kumusta na rin kina mami at daddy. So, si Sweetie, okay na naman siya. Kakain na siya mamaya. Kunin yung gamot niya, mag-take ang rest. And back to office na siya tomorrow. So, see you guys later! Guys, time check. 4 o'clock.
tapos na rin yung aking work at home. Nakapag-out na rin ako. So, tomorrow again, ako mag-work. And si Sweetie ay tumawag na yung Walgreens at yung secretary ng doktor namin na kunin na yung gamot niya sa Walgreens at bibili daw siya ng merienda. So, ang init. Labas na tayo. Ayan. Hindi na kami nag-aircon ng bahay kasi alis naman kami. Dala ko na naman yung bag. Ayan. So, Sweetie nga, sasakyan na siya. Ayan, samahan nyo kami. And siguro maya discuss ko sa inyo kung anong nalalaman ko din sa birthday ko. So, let's go! At least my Swiffer's paper makes it easy. Sweet heavy-duty dry cloths. Diba nakaganong pa? To trap and lock hairs like a hair. Diba nakahanap ako? Finish putting up my hair. So guys, samahan nyo kami ni Sweetie at kami ay kukuha ng gamot sa Walgreens. Guys, nandito kami ni Sweetie sa Taco Bell. Hindi lang kami ng kakainin niya merienda kasi kailangan pa namin bumalik sa Walgreens. Ang init. Thank you, Sweetie. Kaya niya magpa-open. Kasi hindi pa nag-lunch si Sweetie. And open ko na lang yung isa. Ano naman ito? Guys, so sarap. Meron siyang avocado. Avocado ba yun? Kaya ni Mama mahal. Look. Start na ang Halloween. Diba? Halloween na. For Halloween, 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 Halloween na. God. Guys, welcome back to our vlog. And today, naisip ko na kapag general cleaning na ako ng aking kitchen. So, naisip ko na total naman, hinihintay pa namin si Sweetie yung kanyang gamot on the doctor. So, naisip ko na dumaan dito sa Dollar Tree at may konti pa naman tayong budget. So, naisip kong bumili ng pang mga falls na decorations. Hindi ako masyadong updated din sa mga decorations, pero ngayon parang gusto kong konting may touch tayo. And nakita ko kasi sobrang mumura sila sa online. So, bibili rin ako para sa Pilipinas, para dun sa dulong kitchen namin. At alam mo yun, para makapag what we call this, makapag-decorations din ako sa loob ng bahay kahit pa paano. Kasi sa kusina ko, very simple na ako kasi over-decorations. Ayoko rin ng mga over-decorations. Ang hirap din maglinis, ay nang ayaw ko talaga. But gusto ko lang talaga mabango, malinis, organize. And ngayon, gusto ko lang mag-konting decorations para maiba naman tayo. So, bumili lang tayo ng mga medyo mura, maganda naman dito sa Dollar Tree. And isi-share ko sa inyo later yan. And baka bumili rin ako ng ilan na pwede ipatinda kasi sobrang mura at saka ang gaganda. And for sure,
alam mo naman ang mga customers ko, gustong-gusto yung mga sale na yan. At saka bibili rin ako ng ilang pasalubong sa bahay kasi ito ang ganda nito para sa kitchen namin sa Pilipinas. So, try muna ako kung anong maganda para sa aming falls ngayon. Pakita ko pa sa inyo yung mga ilan kasi right now parang nagiging kagaya na rin to nung 99 cents. Yung mga ibang paninda ay nandito na rin. So, nahihikayat ako mag-decor. It's my first time na magde-decor ako sa falls. Try lang natin kahit pa paano bago mag-Christmas. So, let's go guys. So, tingnan nyo naman yung mga squash, the flower, everything. Yan pa. Diba? And the mantel. Sobrang cute. And this one, I get another one. This one, yeah. So, ang cute niya. Diba? Ito din. Sobrang cute ito. Cutie. Diba? It's so cute. Cute. So, ay cute din ang mga bags nila. Look. So nice. Cute na mga bags nila. Tapos, habang naghahanap tayo ng decoration for falls, hahanap na rin ako ng mga ilang dadagdag kong papaskor pasalubong sa mga friends and mga kikay kids ko na binilhan ko sa below 5 para at least matapos ko na sila, mapak ko na. And for this week, mag-start na ako pagkatapos ng mga online work ko. So, I will get them stationary. Most of their students right now, ganun ang mga ginagamit. Ganun yung mga talagang tuwang-tuwa sila na makuha nila, yung talagang mayu-useful nila and very colorful na ko. Yung mga teenager na yan, talagang happy-happy sila. So, pili tayo. Kasi $1 it's good and ang gaganda ng mga stationery nila, sobra. Look! And this one. Ayan. So, pwede to dun sa tatlong best friends ni Tambe. Kasi nga, they starting talaga yung pagka-college nila. Kahit magkakaiba na sila ng school, I know magagamit nila to. So, I think bigyan ko sila ng ganito. Ito. And isa kuha pa tayo ng isa. Ano pare-pareho sila? Pareho na lang sila. Okay guys, let's go. Guys, nakahanap pa ako ng mga cutie notebooks. Tingnan mo. Cute. This one. This is so cute. This is for, I think, Sam. This is for Mia. Cute. And for Dimple. Ang cute nila. Pero parang gusto kong palitan to. Parang hindi masyadong alive. And I think this one na lang. It's better. I think this one. So cute. Diba? Or the blue one. Yung meron ang cute. Mga journal to. But I think this one is good. Ayan. So, pinaltan ko sila ng mas maganda para nila tong maging diary. Si Tambe, binilhan ko din siya. It's so cute. It's favorite color. Tsaka yung isa niyang best friend. So, ayan guys. Kompleto na yung mga papasko ko sa kanila. At least, machi-check ko na, malalesor ko na. So, hanap pa tayo ng iba guys. At saka yung fall decorations natin. So, let's go guys. So, guys,
sila, oh. Look, diba? Lemon. Parang kasing gusto kong bumili para sa Pilipinas. Kasi, although may mga ganito sa SM, ganun. Pero, iba na rin yung nandun ka na, diba? Maayos na. And they have this one. Parang gusto ko yung yellow na lang yung ano na. Cute. So, titingin lang ako. Balik tayo dun sa unahan kasi nandun pa yung mga ilang falls na pang decoration. So, at least medyo stable na yung pagbibigay ko ng papasko sa mga friends ng anak ko at ibang things. So, diba? Para nakaka-ano na tayo ng mga ipapasalubong natin. So, let's go, guys! Guys, welcome back to our vlog. Nandito na kami sa bahay. Ang init sa labas, kaya talaga naka-centralize yung bahay namin ng aircon ngayon. At ang init. Si Sweetie na lang ang bumalik sa Walgreens kasi binigay na nung doktor niya yung gamot niya sa vertigo. Actually, ako may vertigo talaga ako since nasa Dubai pa ako. And kahit yung nag-Bangkok, Thailand ako, talagang nabe-vertigo din ako kahit sa States. Pero may mga gamot naman dyan. So, sabi nga, for me, for my experience, share ko lang, hindi naman ako expert ko ano talaga yung vertigo, pero marami nang napapanood sa YouTube, kahit yung doctor namin, na-explain talaga na you need to take rest, may mga lesser pagkain din dyan, and yung stress din or something, and yung tamang pagtulog din at pag-aalaga ng sarili. Kasi very surprising talaga yung vertigong yan. But usong-uso talaga yan. So, for me, okay naman siya kasi nabigyan na siya ng doctor niya ng lunas, and after 2 weeks, may general check-up siya. So, everything it's okay naman. They need to take a medicine to take rest, and i-observe lahat. So, alam ko yung vertigo na ito, yung mga yan. Basahin nyo na lang kasi ayoko rin magkamali na explanation. Very hard yung malula ka. And sabi nga, kahit anong pag-iingat mo sa sarili mo, pagkain ng sapat, papahinga, vitamins or something, syempre parang sometimes parang nga tayong bakal na minsan nangangalawang, napapagod din tayo, and sometimes we never expect kung anong mga sakit na meron tayo. Pero syempre sometimes maganda rin naging alert tayo, aware tayo, at mas pag-ingatan natin yung sarili natin para hindi natin maramdaman yun. Kahit nasabihin natin na we have extra time to take rest, may mga ilang bagay pa rin naging apekto sa atin. Pwedeng pagkain, outside ng bahay natin, stress natin. So, make it sometimes to be aware kung ano yung magiging komportable sa ating katawan. Okay? Then, nagdaan muna kami ng Dollar Tree kasi malapit yung Dollar Tree dito sa amin, yung bagong bukas. So, naisip ko nga na nag-general cleaning ako ng kusina namin. So, I decided na bakit hindi ako maglagay ng little falls na decorations. Hindi naman ganun kadamihan kasi nga ay lesser din gumastos, ay lesser din maglalagay dito ng dekorasyon kasi wala naman kami mga cabinet or stock room na pwedeng paglagyan ng mga decor. Usong-uso yan dito sa Amerika na talagang most of the time updated sila sa mga decorations at ang gaganda at ang mumura pa. So, for me, napansin ko wala na kaming mantel kasi most of the time nung ito'y pininturahan tong aming table ay most of long mantel lang yung nilalagay namin or sometimes wala naman talaga. And yung mga towel ko naman halos wala na din kasi yung iba na hindi ko naman talaga masyadong nagamit at wala naman nagagamit dito kahit although yung mantel pinadala ko sa Pinas para we share with my mom dun sa bahay namin kasi dun sa dulong kusina namin ay meron dun isang dining din. So, yun ang sinasapit shoot ng mami ko kaysa bumili pa siya. Mas tipid pa kami at mas napakinabangan ko pa rin yung mga binibili ko dito. Ganun din yung mga towel or something, yun. Sinishare ko din sa kanya. At yung iba nga daw, binibigay niya dun sa aming kasambahay or sa ibang kakilala niya dun. So, nagiging useful, hindi na naging aksaya. So, hindi kami masyado nagtatabi ngayon kasi nga hindi pa naman to bahay namin. But we're so thankful and grateful for almost 2 years and a half ko dito na talagang sobrang blessed ako sa bahay na to. Kasi ito yung gusto kong bahay. Parang kita ko agad yung salas, kusina, kwarto. It's like a bungalow style. Kasi naisip ko naman ay
kumbaga nasa Amerika naman tayo, and then gusto ko lang very simple at tama lang yung bahay, lalo na hindi naman kami madami. So para lesser din ang payment every month, diba? So dahil kung magiging 3 lang kami dito and may extra room lang, much better na rin doon. Para naman sa ganon ay hindi mahirap linisin, ayusin, or i-decorate siya. Everything will be fine. And okay naman din yung bahay namin sa Pinas na inuutay-utay namin ayusin at i-renovate. Mas nagpo-focus kami doon kasi alam namin in time na uuwi din kami ng Pilipinas. Parang gusto talaga namin ni Sweetie na if we getting older, kahit magkaroon kami ng bahay dito sa Amerika, in God time, syempre, mas maganda pa rin na kahit nagbabayad ka monthly, sa'yo na talaga yung bahay mo. And the next plant na talaga namin yon. Like, nung bago namin kasakyan, talagang pinag-isipan namin ng 1 taon yon, kung ito ba'y makakatulong sa aming pamilya. And natupad naman siya. God is good talaga. And this time naman siguro, after the wedding, kapag nakapag-adjust ng gastos, it's another plan to have yung own bahay talaga namin. So, para maranasan din namin na kahit papano ay magkaroon din kami ng sariling bahay dito sa Amerika. Step by step. Hindi naman natin kailangan magmadali or something. Talagang ito'y kung para sa'yo ay ibibigay talaga. So, lahat yan pinaplano, pinagdadasal at pinagkatrabahuhan, and make it soon, malay natin. Walang imposible even though nangangarap ka. Libre lahat ang mga. So, iisip ko, sige na nga mag-decorate ako kahit konti. And cortina lang siguro, towel and mantle, and konting decoration sa table. Okay din kasi plano ko mag-early Christmas decor. Ito talaga yung pinakamasayang buwan at taon na gusto kong gawin talaga. Kasi Christmas is sobrang iba talaga sa akin. And first time ko ulit na uuwi for Christmas and New Year kasama ang aking pamilya, ang aking anak at mga ibang friends ko. At syempre yung celebrations ng wedding namin. So we're very excited and blessed kasi talagang masaya tong taon na to. For ending of the year talagang sobrang saya talaga for me. Diba? So, ayun na nga, dahil maagap kami magde-dekorasyon, naisip ko kahit itong mga mantles pwede kong ipack, pwede kong i-cargo, then magamit din sa Pilipinas. So, hindi lahat aksaya. So, first, nakita ko muna to. Ito, binili ko to sa inaanak ko kasi nakalista din talaga lahat. Yung mga kulang ko pang papapaskuhan, papasalubungan sa Pasko. So, for me, kasi yung isa kong inaanak na lalaki, naglalaro na siya. So, this one, napakaganda niya. Parang military siya. Ayan. So, ang cute niya. Ayan. So, parang ipapak ko na lang siya or t-shirts or chocolates. Ibibigay ko sa kanya. At saka, syempre, hindi nawawala ang red ampaw sa atin for Christmas. Ayan. So, ito okay na to. Tapos, yung mga friends ng anak ko, di ba binilhan ko sa below 5 ng mga tote bag, tsaka yung gawa ng mga bracelet. So, naisip ko, bigyan sila ng diary notebook. So, para ma-remind nila yung self nila, maalala din nila ako. Kasi nga, gusto ko, very useful yung nire-regalo ko sa kanila, even though mauubos siya. Ang cute niya. Diba? Ang cute niya. Next naman to, oh. Cute. Oh, diba? So, pwede sila mag-take ng note dyan. And isa pa to. Cute ka. Very useful. So, ang cute niya. Ayan. Next naman is stationery. So, pinapare-pareho ko na lang sila. And this one. So, tig-isa sila. Ganyan ko ibibigay sa kanila. Para magamit nila on the school or mga, alam mo yun, ikay-ikay or something. And, binigyan ko rin sila ng ball pens. So, cute mga ball pens. Oh. Siyempre, trinay ko muna kung nasulat. But it's okay, nasulat siya. So, ang cute niya, diba? Okay. So, parang ito yung ginawa ko. Yan, ganyan. Tapos, ilalagay ko dun sa tote bag. Lagyan ko ng chocolates or something. So, maganda na ipang regalo at saka pasalubong sa Pasko. Diba? Hindi na ganun ka mahal. Sobrang budget, sobrang maganda. And I think magiging masaya mga friends ni Tambe, anak ko. Binigyan ko rin yung best friend niya. At syempre, si Ate Tambe, hindi ko kinalimutan. Favorite color niya purple, so binilhan ko din siya. And ako din nakigaya kasi naiwan ko yung diary ko sa Pinas even though I have lot of notebook dyan. Pero gusto ko kasi may nalalagay ako sa bag ko pag umaalis ako, may malaki akong bag. So para mailigay ko yung mga take notes ko kung ano yung gusto kong mga gawin or sa trabaho or sa negosyo para nare-remind din ako.
Next naman is, eto na yung mga nabili ko sa Falls for kitchen decorations ko. Very simple lang kasi ayoko nga rin na masyadong magbibili at maitatambak pa dyan. But even though pinapadala ko sa Pinas, or pag nakita to ng mga customer ko, sometimes kahit second hand, binibili nila. So for me, wala talaga akong kalugi-lugi dyan. So ang mami ko mahilig sa kulay yellow. So naisip ko pagkatapos ng Christmas, summer decorations naman dun sa kusina namin. So, pinili ko siya ng floral, ganyan. So, hindi naman siya kamahalan kasi $3 lang. So, ayan o, diba? So, magiging happy siya. At tamang-tamang sukat ito dun sa aming dining. Kami naman, ang binili naman namin ay pang falls. Ayan. Dahil nga mahilig ako sa makulay, alam mo yun, para maganda naman at very presentable tayo. So, ito yung binili ko para sa amin. Washable din to. So, I think kapag may bumili nito or walang bumili, pwede itong labahan sa Pinas at magamit dun sa dulo namin kusina. So, hindi ako manghihina. Next naman, mahilig din ako maglagay ng mga towel. Ayan. So, para sa coffee or sa ref and sa microwave. Kasi sometimes, nag-open na kami ng bintana sa microwave. So, minsan nagagabukan siya. So, gusto ko rin safe din yung microwave namin. Even though nililinis ko naman siya every week. So, ito yung napili ko. Cute niya. Look. So cute. Diba? At saka mura lang siya. So, plano ko, kapag isang gamit na to, pwede ko itong ipadala sa Pinas para i-mix and match ni mami doon. May magamit siya. Even though nakakabili siya sa SM, pero mas gusto daw niya ngayon i-lesser na kasi lahat ng hindi ko nagagamit, siya ang gumagamit at bago pa rin naman. So, next naman this one. Ayan. Kasi nga, plano ko na palitan na din yun sa may lutuan. Even though ang dami na naming things para malinis yun. Kasi nga gawa ng langis. So, nagtawag kami or nag-email kami sa management na baka pag uwi namin ng December, in-general cleaning tong aming bahay, yung bathroom, nag-start na rin sila, at saka itong lutuan. So, I decided, dun ko kasi nilalagay yung mga toyo, paminta, yung mga condiments na ginagamit namin pagluto. So, parang isang taon mahigit na naman sila kahit hinuhugasan namin time to time. So, naisip ko, pagpunta ko ng Daiso, bumili na uli ng maliliit na bottle, tsaka yung bagong lalagyan, para sa ganun mapaltan sila. So, for me, hindi ako nangihinayan kasi ginagamit yun sa pagkain para mas-save din tayo. And, bumili rin ako nito. So, ilalagay ko to dun sa isang side kasi tamang-tama sa kulay ng mga Korean decor ko. So, outfit na outfit siya. But dun sa aking salas, hindi ako magde-decor masyado for falls. Kasi tama lang at very simple lang. Kasi nga yung early decorations for Christmas. Gusto ko medyo okay na siya. Kung anong meron, yun na lang muna. Kasi na, alam mo yun, napapaganda naman ng maayos. Basta malinis, mabango, organized. Fine with me, happy na ako doon. Kasi ang hirap nga magbibili tapos itatambak mo even though napapadala ko sa Pinas para hindi tayo nangihinayang. Kaya lang, syempre more discipline tayo. May mga priority tayong dapat unahin at yun na lang muna talaga. So for me, okay na to. And I think parang naka $30 ako dito. So okay lang, naka-budget naman. At least, may natapos na tayong regalo sa Pasko at may natapos na tayong mga ilang pasalubong at konting decoration para sa kitchen natin. Kasi hindi ko naman masyadong i-over decoration kasi ang dami na ayan yung iba nga nabawasan ko na, padala ko na sa Pinas para hindi masakit sa mata. Di over decoration, yung parang minimilis lang, tama lang, okay na sa akin. So, yun lang naman po ang nangyari sa amin for this Tuesday. Very sad nga kasi nagka-vertigo si Sweetie, but it's okay. May gamot naman, tsaka yung check-up naman sa kanya, okay siya. So, konting ingat na lang din talaga. And, pakahirap ng vertigo kasi yung paglulula mo. But, alam mo yun, dumadaan talaga sometimes na napapagod yung sarili mo even though hindi ka na-stress or nagpapahinga ka. But sometimes, they have surprises. Pero, kung hanggang kayang ingatan ng sarili, ingatan pa rin. So, yun lang naman po ang mag-share ko sa araw na ito. Tayo po ay mag-iingat, tayo magdadasal everyday, tayo magmahalan na lang at maging masaya. Lalo na malapit na ang Pasko, it's bare months, and I'm so excited to set up my Christmas tree. Nakapag-search rin ako ng very simple at very budget na Christmas tree for this Christmas. Kaya guys, ako muna yung magluluto, magpe-prepare for dinner para si Sweetie pagagaling sa Walgreens. Maliligo na yun, inom na siya ng gamot, makapagpahinga na kami. And tomorrow, back to work na uli.
And malay natin makapag-vlog na tayo. Kasi ang dami rin nagtatanong sa akin, why nag-full-time work ako for this 3 months before kami umalis? And sasagutin ko yan kung bakit sa aking mga friends para isahan na lang. Kasi nag-send din sila ng mga questions sa akin at sasagutin ko yan. Maybe tomorrow, after tomorrow, pag hindi po ako busy kasi yung aming base of work is Canada. So, medyo nag-a-adjust tayo ng mga oras, mga kasama sa trabaho. But I'm so thankful and happy kasi nabibless tayo ng mga paraan na gano'n, na I can work at home, naasikaso ko ang asawa ko, sarili ko, yung business namin, at yung outside business namin, syempre yung anak namin, and some of my things na gusto ko pang gawin. So, I give a time management para sa sarili ko at sobrang nag-i-enjoy talaga ako. At syempre, itong pag-vlog, isagad na natin. Kaya, thank you so much po sa mga sumusuporta at nanonood ng aming vlogs. Dagdag memories talaga to sa amin na ang sarap balikan someday na nakakapag-vlog talaga ako ng ganito, diba? So guys, thank you for watching our vlog. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe our channel. Ingat po tayo palagi. God bless po, and see you again in my next vlog. Bye! Good night! Thank you.